Good day, Sir Alex. Ako po ulit si Erwin at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, maikling karanasan ng aking pinsang babae sa aswang. Itago na lang natin siya sa pangalang Dina. Nakatira sila sa isang lugar na malayo sa kabihasnan. Malalayo ang kapitbahay at ang pangunahing hanap buhay ng mga tao ay pagsasaka. Mula sa bahay nila Dina, kung susumahin, kulang-kulang mga 30 minutos din ang lakaran bago marating ang main road. Sa lugar na yon, mayroong bantog na aswang na madadaanan ang bahay kapag pupunta ka sa kalsada kung saan sasakay ng tricycle. Kinatatakutan ng iilan, lalo na ang nanay ng pinsan ko sa kadahilan ng nakaranas sila ng pambabagat ng aswang sa lugar na yon. Kaya ang mga tao, sir, iniiwasan nilang magabihan sa takot na baka bagatin din ng aswang na madalas ay nagaan yung baboy sa daan. Pero yung kapitbahay nila na yon, Sir Alex, kaibigan ng lolo ni Dina. Mabait naman daw ito, yun nga lang hilig manakot ng kabaryo. Ngunit sa kabila ng mga pangyayaring pambabagat, maituturing na haka-haka lang, Sir Alex, buhat ng wala naman pong sapat na katibayan tungkol sa pagkatao nito na sinasabi nilang bantog di umano na aswang. Kung baga hindi nila maituro kung sino talaga ang aswang na nanghaharang kung minsan sa mga daanan doon. Ngunit ang nanay ng pinsan ko, sir, alam niyang ang kaibigan ng kanyang binan ang nambagat sa kanya minsan na itago na lang natin sa pangalang Lolo Doming. Sa sobrang matatakutin kasi ng nanay ni Dina, parang mas lalo raw siyang tinatakot ng aswang. So hayon na nga, may naniniwalang ang matanda na yon ang aswang. Isa na ang pamilya nila Dina at syempre meron din namang hindi. Sa paglipas ng panahon, simula nung gumraduate ang pinsan ko, sir, sa high school para makatulong sa pamilya dahil salat din talaga sa buhay, sumama siya sa kanyang kapitbahay sa Maynila na masukan bilang isang helper sa isang patahian ng damit doon. Malayong malayo kung kaya matagal na panahon bago nakabalik si Dina sa lugar nila sa probinsya. Pagkukwento nito, nasa 6 na taon din ang ginugol niyang panahon sa trabaho para makaipon at makapagpadala ng pera sa mga magulang. At yun na nga po, katagalan ay natuto siyang manahi. Hanggang sa nagkaroon siya ng kasintahan, Sir Alex, na itago na lang din natin sa pangalang Angelo. Buwan ng Disyembre kung kailan papalapit na ang araw ng Kapaskuhan, ika-6 na taon niya sa trabaho, nagpasya na ang pinsan ko, sir, na umuwi na sa probinsya sapagkat nais niyang ipakilala ang kasintahan sa mga magulang. Nagbabalak na rin kasi sila noon na magpakasal at plano rin kasi ng pinsan ko na magtayo na lang ng sariling patahian. Nang mga panahon na yun ay wala pang cellphone kaya kung nais mong iparating sa iyong mga magulang o kaanak ang balak gawin, mga taong nasa malayo, pwede kang manawagan sa radyo o magpadala ng sulat. Ngunit dahil plano niyang supresahin ang mga kapatid at magulang, hindi nila ipinaalam ang pag-uwi na yon. So eto na nga po, sir, dito nangyari ang mga nakakatakot na karanasan sa aswang. Hapon na nang makarating si Dina sa pantalan kasama ang kanyang kasintahan na si Angelo. Bumili pa ng mga pagkain para sa hapunan at bumiyahe ng mahigit 1 oras kung kaya madilim na nang makarating sa mismong lugar nila. At habang naglalakad papunta sa kanilang bahay, doon lamang naalala ni Dina na mayroon pala silang kapitbahay na bantog na aswang sa lugar. Sinasabing nambabagat at madadaanan ang bahay ng mga ito. Sa tagal kasi ng panahon, nakalimutan niya ang tungkol kay Nung Doming. Kung naalala niya lang daw, di sinsanay, hindi na lang sila nagpagabi. At nataon pa talaga na malaki at maliwanag ang buwan kung kailan aktibo ang mga aswang. Totoo? Naniniwala ka pala sa mga ganyan? Ay syempre naman taga rito ako eh.
Katunayan, binagat ang nanay ko dati. Oh, talaga? Saan naman banda? Dun lang sa unahan, malapit sa bahay ng aswang. Parang nananakot ka, mahal ah. Di naman ako naniniwala dyan, oh. Kung sa bagay, hindi rin naman kita mapipilit kasi taga-syudad ka eh. Sana lang hindi magpakita sa atin ngayon. Sus, hindi ako natatakot dyan, oh, kasi wala namang aswang. Natawa lang ang kasintahan ni Dina. Sa isip-isip niya, binibiro lang siya ng kasintahan. Sabi naman ng pinsan ko, maaaring wala na ang aswang kasi matanda na ito nung siya'y umalis sa lugar. Ngunit nandyan pa rin yung takot kasi nga, base sa mga kwento ng matatanda, mamamatay lang ang isang aswang kapag may tatanggap sa binhi nito. Sa madaling sabi, merong susunod. At yun na nga po. Pagtapat ng dalawa sa bahay nung sinasabing bantog na aswang sa lugar, inilabutan si Dina bunsod ng bigla na lang nag-iba ang ambience ng kapaligiran. Walang hangin ngunit nanlamig ang kanyang buong katawan at nanayo pa ang balahibo sa batok dahil pakiramdam ng aking pinsan may nakamasid at nakasunod sa kanila. Nakahinga lang si Dina ng maayos nung nalagpasan na nila ang bahay ng sinasabing aswang. Subalit makaraan ng ilang minuto, sir, nagulat ang magkasintahan dahil bigla na lang may sumulpot na malaking baboy na kulay itim sa unahan na nakaharang sa kanilang dadaanan. Takot na takot ang aking pinsan nun kung kaya napayakap ito sa kanyang nobyo habang sinasabi ang mga katagang may aswang. Natawa naman si Angelo kasi kung ano-ano raw ang iniisip ni Dina. Pati baboy, pinagkakamalan na aswang. Ano ka ba, mahal? Baboy lang yan, oh. Hindi aswang. Hindi. Aswang yan, maniwala ka. Balik na lang tayo. Baboy nga eh. Sandali, paalisin ko lang. Wag kang lumapit, mahal. Naghanap ng bato yung kasintahan niya, sir, para sana batuhin ang baboy. Ngunit bago pa man makakita at makadampot, kusa nang umalis ang hayop, tumakbo diretso sa unahan hanggang sa maglaho sa kanilang paningin. Wika ni Angelo, sabi ko naman sa'yo baboy lang eh. Ayaw mong maniwala? O asa na? Diba umalis? Natakot sa bato. Ikaw naman kasi kung ano-ano ang iniisip mo, mahal. Tumahimik na lang si Dina noon dahil kahit anong gawin niya, sir, hindi talaga naniniwala ang kanyang kasintahan na umiiral ang mga aswang. Sa takot, nang mga sandaling yon ay nagsasalita na si Dina sa lokal na lingwahe na hindi naiintindihan ng lalaki. Sapagkat alam niya sa kanyang sarili, Sir Alex, hindi ordinaryong baboy iyon buhat ng mayroon itong mapupulang mga mata. Nagsasalita siyang wag silang pakialaman o takutin dahil magkapitbahay sila at dadaan lang. Sinabi niya rin na ang kanyang lalaking kasama ay magiging asawa balang araw kaya kung maaari, wag silang bagatin o kaya'y takutin sa daan. Nang maya-maya pa, Sir Alex, habang patuloy sa paglalakad sa unahan, namataan nila ang isang lalaking naglalakad ng tuwid pasalubong sa kanila. Nang malapit na ito, sinambit at binati ng dalawa. Magandang gabi ho, Manong. Sumagot ang tao, Sir Alex, na ikinagulat ng lubos ni Dina. Ikaw pala yan, Dina. Pauwi na ba kayo? Sino ho kayo? Nakalimutan mo na talaga ako, Apo. Ako si Doming, kapitbahay niyo. Kaibigan ng lolo mo. Hindi kagad nakasagot si Dina kasi nga nagulat siya, sir, gawa na nga. Parang hindi tumanda si Lolo Doming. Ganon pa din ang hitsura nito, pati ang hubog ng katawan ay hindi nagbago. Samantalang yung lolo niya, uugod-ugod na ng mga panahon na yon at isa pa. Papanong nakilala kaagad ni Lolo Doming si Dina, madilim naman ang lugar. Hindi sapat yung liwanag ng buwan para makilala mo ang isang tao, di ba? Maliban na lamang
kung kanina pa silang sinusundan at pinagmamasdan habang naglalakad. So hayon na nga po, hindi na lang nagpahalata ang pinsan ko. Gusto na niyang tumakbo nun, Sir Alex, kasi nasa harapan na mismo ang sinasabing bantog na aswang sa lugar nila, pero pinigilan niya ang sarili. At eto pa, sobrang langsa ng amoy ng matanda. Pati yung kasintahan niya, napapatakip na talaga ng ilong nun sa paraan na hindi naman nahahalata. Sumagot na lang din si Dina nun kay Mang Domeng pagkatapos ay nagpaalam din agad at nagdahilan na hindi pa sila naghahapunan. Mas lalong kinilabutan ang pinsan ko noon dahil bago sila nagkahiwalay, sinabi ng matanda na maputik sa unahan. "O hala, sige uwi na kayo. Pero hoy, mag-iingat kayo dyan sa daan sa unahan ha. Madulas ang bata." Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Doming? Ay, hindi mo ba alam na buntis ka? Hindi pa po. Sa puntong yon ay tumalikod na si Lolo Doming at naglakad papunta sa direksyon ng bahay nila, tapos umalis na rin si Dina. Bagaman nagulat at natakot, namangha ang pinsan ko, sir, dahil maging siya ay hindi pa alam na nagdadalang tao na pala. Kaya hayon, yung pagka-excitement nila may halong kaba. Samantala, takang-taka naman ang kanyang nobyo nun kasi papano nalaman ng matanda. Kahit takot, natuwa naman yung pinsan ko sa sinabi ni Lolo Domeng, pero yung kanyang nobyo, alangan talaga na maniwala. Tanong pa nito, "Sino yun? Bakit kung ano-ano sinasabi? Tapos ang baho niya, nakakabaliktad ng sikmuray. Pinipigilan ko lang. Tara na, Anghelo, mamaya ko na lang sabihin sa'yo." Alam ko na. Yun yung aswang, no? Hindi naman siya aswang. Tao naman ang itsura. Tara na nga, tumahimik ka na lang. Dali-dali na silang naglakad pa uwi. Pagdating sa bahay nila, sir, syempre, walang humpay na kaligayahan ang nadama ng buong pamilya ng aking pinsan. Hindi kasi nila nun in-expect na uuwi ang pinsan ko at makakasama sa araw ng Pasko. So ayun na nga po. Habang kumakain ng hapunan, nabaling ang kanilang usapan tungkol sa kapitbahay na si Lolo Domeng. Ayon sa nanay ng pinsan ko, yung nagpakita sa kanila na baboy ay sinong Domeng talaga. Ganon na ganon din daw kasi ang nangyari sa kanya dati. Pagkukwento pa nito, habang naglalakad kasama ang asawa, may tumawid na baboy sa daanan, huminto saglit at tumitigpas sa kanila bago tuluyang umalis. Kasunod nun, nakasalubong ang matanda na usap-usapang aswang sa lugar at kaparehong-kapareho sa nangyari kay Dina kasi binati rin sila nito at sinabing mag-iingat sa daan kasi madulas. Na baka mapano raw ang bata sa sinapupunan ng nanay ni Dina. May mga pagkakataon din daw, nababatid nilang nasa ilalim ng silong ito kung minsan paamoy-amoy sa samyo ng malalangkang amoy ng buntis. Ngunit kahit anong kwento ng nanay ni Dina, alangan pa rin na maniwala si Anghelo. Hanggang sa may mga pangyayari nun, Sir Alex, na tuluyang nakapagpabago sa paniniwala nito. Sa mga sumunod na gabi nun, siguro nakakain ng kung anong hindi maganda itong lalaki dahilan ng pabalik-balik sa CR. Pagsapit ng hating gabi, dala ang flashlight na halos pipikit na. Lumabas si Anghelo kasi parang bubulwak na naman ang tiyan. Ang CR nila Dina ay nakahiwalay pero ilang di pa lang naman ang distansya noon mula sa bahay. Nang mga oras na yon ay medyo matagal siyang nakaupo sa loob dahil masama talaga ang kanyang tiyan. Nang maya-maya pa, namataan niya yung baboy na dumaan galing sa likod ng CR. Ito yung baboy na nakita nila sa daan nakaraang gabi. Naglakad ito papunta sa silong ng bahay, dun mismo sa kwarto kung saan natutulog ang buntis. Nakikita niyang dahan-dahan na gumagalaw ang hayop sa silong kung kaya hindi niya hiniwalay ang paningin doon. Hanggang ilang sandali nun,
Nanatili ito sa iisang pwesto at hindi na gumagalaw. Kung hindi malinaw ang iyong mata, aakalain mo lang na isang itim na container ng tubig. So ang ginawa ni Angelo pagkatapos sa CR, lumabas siya at nilapitan ng dahan-dahan kasi nga hindi na gumagalaw. Laking gulat niya na lang Sir Alex nung halos nasa tapat na niya ito sapagkat hindi baboy ang kanyang nasisilayan kundi isang taong nakatuwad. Walang iba kundi si Lolo Doming. Sa kanyang nasaksihan, napaatras ang lalaki sabay tawag sa kasintahan. Sa maniwala kayo o hindi, sa sobrang liksi ng kilos Sir Alex sa isang kurap, naglaho na parang bula ang aswang. Nang dahil sa nasaksihan, tuluyang nagbago ang kanyang paniniwala. Kung dati ay hindi kumbinsido sa mga kwentong aswang, dahil sa nasilayan, tuluyan itong nagbago. Naniniwala na siya na ang mga nilalang na ito ay totoong umiiral. Sa mga sumunod na araw nang magkita si Lolo Doming at ang tatay ni Dina, tinanong niya ito kung bakit napadpad sa silong ng bahay. Todo deny daw nung una ang matanda pero sa huli ay umamin din. Ayon dito, wala naman daw siyang masamang intensyon at hindi rin masamang tao kundi binisita lang ang namiss niyang dating maliit na bata na si Dina. Nang dahil sa mga nasaksihan na yon at karanasan Sir Alex, natakot ang kasintahan ni Dina. Ang sabi nito, kapag nakasal na daw sila ng pinsan ko, dapat ay sa lugar na maraming tao sila titira. Ganon na nga po ang nangyari sa huli Sir Alex sapagkat matapos nun, sa bayan nanirahan ang dalawa sa lugar kung saan malayo sa kinatatakutan ni Angelo na bagat. At yun na po sir ang aking maikling kwento. Lubos na gumagalang, Erwin ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.